Praise the Lord! Purihin natin ang dakilang Diyos. Unat higit sa lahat, ako pinagpaabot ng pinakmataas sa pagpuri, paglulahati, pagsamba, pagdakila sa ating nag-isang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ganun po, doble paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating paglala po sa mga preachings na ating minamahal, ginagalang, mahal na Pastor Evangelista Wildes Almeda, rin po sa ganito ang aral ng ating Assistant Pastor Linus Almeda, rin po special na pagbati sa Almeda Children, rin po kapiling po natin na may high esteem with our beloved Minister Fillmore, beloved Sister Lot, sa kanyang family, ganun po sa lahat po ng mga workers po dito sa Baguio, na tuloy po ginagamit natin pinakamamahal na Jesus, ganun po sa mga baguhan na nandito. Purihin ang dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, what a faithful God we have. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos, napakasarap pong purihin sapagkat aking pinasalamatan. Kanina lang po kami bumiyahin na aking pamilya, paakit po rito sa Baguio, kapag pinagpala, pinag-ingatan nating mahal na Panginoon. Ano po kasi kahapon, talagang nagbabalak po talaga kaming dumalo sa unang araw ng gawain. Pero talagang ito po aking kaliwang kamay, mga minamahal, napakasakit, hindi ko po may galaw. Hindi ko po alam kung paano posisyon ang gagawin, pero talagang nakita ko po ang desire na aking family na talagang makadalo sa banal na gawain ito. Mga minamahal, talagang kanina madaling araw nagpe-pray po ako, pero napakabuti natin pinakamamalapin. Yes, Sapagkat ngayon po nagagalaw ko na po yung aking kaliwang kamay, mga minamahal. Oh, glory to Hallelujah! God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. That's right. Mga minamahal, talagang nung ako po'y tawagin nating mahal na Panginoon, sapagkat ako po sa mga kabataan, nalulunong din po sa mga masamang bisyo, pero aking natutunan ang paghawak ng baril sapagkat ako po'y aking minamamay sa sundalo, mga minamahal. Ako po'y nakatira sa loob ng kampo. Aalis po ang aking ama, babalik, may dalang baril. Kaya ang nakahilig ako pong laruan baril, mga minamahal. Sa madaling salita, ako po'y na-involve na rin po sa gun running. Ibinebenta ko po iba-ibang klaseng baril. Lingit po sa kalaman na aking mahal na ama. Ang dami ko pong kaibigan, maya't maya, kaliwat kanan, natutuwa po sila sapagkat naisasama ko po siya sa loob ng kampo. Pagpasok po namin, mga minamahal, ang dami kaibigan sapagkat bibili po kami ng beer puron, tax-free pa, nagugulat sila sapagkat murang-mura. So ilang beses po kami mag-inuman, 3 araw, walang tigil. At sa aking pagkanalasing na po kami, mga minamahal, sa dami ng baril na aking mahal na ama, nasa kanyang destinasyon po siya. Nilalaro ko po yan sa harapan ng aking mga kaibigan. Lasing na po ako niyan. Pero ang hindi ko po inasahan, yung pong granada na nandun. Lasing na po ako pero dinidismantle ko po yan. Gano'n po katotoo ang Diyos dito. Talagang naniniwala po ako before the foundation of the world, God has chosen us, mga minamahal. Yes. Gano'n po kadelikado ang mag-dismantle ng granada na yan. Andiyan po aking mga kaibigan. Sa isang pagkakamali, patay ko may lahat. Pero talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Gano'n katotoo ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Yes. Ito na po, nung nagbebenta po kayo ng baril, ang dami ko pong kaibigan. Talagang marami nagsasabi sa akin, Arden, isama mo ko. Sapagkat sa bawat benta ng baril, ang dami kong pera, ang dami kong network, mga minamahal. Lalabas po ako ng kampo, dala-dala ko po yung military jeep ng papa ko, iba-ibang klase ng kalibre ng baril na sa ilalim, sapagkat tuwan-tuwa po sila, sapagkat yung baril, kapag dumaan po sa amin, semi-automatic, pero pagka po yan ay dumaan na sa amin, full automatic na po yan. Yan po na mayroong 45 caliber pistol, pumuputo po yan, isa-isa lang, pero pag dumaan po sa amin yan, 3 bullets per 1 squeeze. Kaya ang dami po bumibili sa amin. Akala ko po, yung glorifying days po namin di magtatagal, wala po kong pinagmamalaki ko na aking mahal na ama. Pero talagang wala po pala tayong dapat ipagmalaki, hindi ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Dumating po yung time, wala na po akong maibenta. Ang binenta ko po yung baril ng papa ko. Nasa Davao po siya ng mga time po na yun. Meron po kaming buyer. Yung pong kaibigan ko, binigay ko po yung baril ng papa ko, binenta po niya sa dako na Fort Bonifacio. Lingid sa aming kaalaman, mga minamahal. Meron na po pala mga agent na nagsusubaybay sa amin. Sa madalit salita, nahuli po yung baril ng papa ko. Nakulong po yung kaibigan ko. Isinigaw po yung pangalan ko, mga minamahal. Yung baril po ng papa ko, nandun po yung kanyang serial number. So madaling salita, na-pinpoint din po siya. Pinadalan po siya ng wire, pinag-explain po siya. Bakit po yung baril niya nasa kamay ng civilian binibenta. So sa madaling salita, magkakaroon po siya ng dishonorable discharge. Ako naman po makukulong. During that time, 1986, mga minamahal, 18 to 21 years imprisonment without bail. Ang laki ng problema ko. Dishonorable siya ang dati ko. During that time, nasa peak ng kanyang military career, ako naman po sumira sa kanyang pangalan. Ako po makukulong. Wala pong gustong sumama sa akin. Yung akin po mga kaibigan na sinasabi, Arden, sama mo ko. Ni isa po nung ako'y nagka-problema, walang tumulong sa akin.
ang tumulong po sa atin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, nung gabi po na yun, bago po yun nakakadalo po ako sa mga krusadang ganito, narinig ko pong mangaral ang ating kagalang-galang malapastor evangelista. Ang sabi niya, kapag kayo may problema, tanggapin mo ating dakilang Diyos na buhay bilang sarili mong tapagligtas, Diyos at sa isang buhay at sa ng bagay ang problema mo, ilulutin siya natin pinakamamalapit na Jesus. Amen. Nakita ko po mangaral aking kagalang-galang malapastor sapagkat wala na po ako matagpuan. Aking kaibigan, wala. Yung po mga kasamahan ko noon, binibenta ko ng baril, walang tumulong sa akin ni isa. Nanalangin po ako, sabi ko, yung aking mga kapatid, galit sa akin, minumura ako. Ang sumama lang po sa akin yung nanay ko, mga minamahal. Pero nung gabi po na yun, sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang tunay ka maging malakas sa buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Mga minamahal, the moment na tayo po'y tumawag sa pangalan ng pinakamamalip ng Jesus, kumikilos sa po kanyang banal na Espiritu That's Santo. right. Mga minamahal, alam niyo po, sa unang panalangin nating mahal na pastor evangelista, sapagkat yung aking pong minamalabyanan during that time, naglilingkod na po sa gawain nating mahal na Panginoon, may po ng backup prayer, mga minamahal. Pagdating ko po sa dako ni Fort Bonifacio, yung kaibigan ko po nakaposes na mga minamahal. Sinalubong po ako ng nanay niya, sabi niya, Arden, huwag mo pabayaan yung anak ko. Sa loob-loob ko po, baka ako nga pagkatapos ng interrogation na ito, hindi ko rin po alam kung saan ako madatampot. Pero talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Pagdating ko po ron, alam niyo po, maliwanag po sa sikat ng araw, doon yung baril. Yung arresting officer, tinanong lang ako, are you the son of Colonel Pargo? Sabi ko, yes sir. Is this your gun? Nagulat po ako. Hindi ko pa alam kung aaminin ko, dahil pag inamin ko, instant posas. Pero talagang wala na po akong magawa. Sabi ko, yes sir. May nawala ba sa baril mo? Sabi ko, wala po. Alam po talagang napakabuti Diyos. Pagkatapos ko sabihin wala po, sabi niya, ibinalik yung baril sa akin at sabi niya, never do that again. Praise the Lord! Amen. Muli natin Hallelujah. ng Diyos, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Right. Napaka-imposible. Yung kaso po, yan po ay nilutas natin pinakamamalapin ng Jesus. Glory to God. Napakabuti ng Diyos. What a faithful God we have, mga minamahal. Yes. Amen. Hindi po nagtatapos yan sapagkat kaparaanan po ako pinabautismahan sa banal na tubig, mga minamahal. Yung akin pong, dati po, hindi po ako makalabas ng bahay pag walang baril. High school pa lang po ako, dala-dala ko po yung attache case ko, 45 po ang dala niyan. Hindi po ako mahuli sapagkat yung third floor po, pag kami mag-inspect na yung attache case ko po, umiikot po yan, bumababa hanggang first floor. Hindi po mahuli-huli mga minamahal. Ganun po ako mga minamahal nung kabataan ko. Pero talaga napakabuti ng Diyos. Napakabuti sapagkat isa rin po ako sa pinilit natin pinakamamalayan po Jesus. So unang panalangin natin minawala pastor. Alam po, nagkaroon po ako ng desire, yung papa ko po. Sabi ko po, mahal na Panginoon, madala ko rin po yung papa ko rito kasi sa sundalo. Sabi ko, nilapitak po yung papa ko. Sabi ko pa, nakita ko na Anthony na gawain natin pinakamamalapin. Sumama ka sa akin. Ang sabi niya, anak, hindi pa kasi nasa active service pa ang papa mo. Alam po, nalungkot po ako. Sabi ko pa, hindi, dapat maglingkod tayo rito sapagkat nandito ang tunay na buhay na Diyos. 1991, mga minamahal, na-assign po ang papa ko rito sa Davao at dito po sa Baguio. 1991 to 1996. Ngayon, nagkaroon po siya ng kaso, mga minamahal. 6 months preventive suspension without bail. Without yung sweldo po niya. Pero talagang galit na galit yung papa ko, mga minamahal. Pero lumapit po ako sa ating malapas. Sabi ko, malapastor, may kaso po yung papa ko. Dito po sa Baguio, kinasuhan po siya ng malversation of funds ng combat clothing equipment. Pero sa ating kagalang-galang na pastor, paatinin mo ng krusada ng papa mo, yung problema niya malulutas, mapopromote pa siya. Hallelujah! Sakto, may krusada dito sa Baguio, mga minamahal. Sinerang ko yung papa ko. Alam po, yung papa ko sapagkat sundalo, yung pong kanyang boots, lagi pong malinis yan, mga minamahal. Pero nung nagkakursada rito, nagulat po ako, nakipag-unahan po yung magpabautismo, mga minamahal. Hinahanap ko po yung papa ko, nagulat ako na po pa sa baptismal pub, kasama po ng ating mga prayer warrior. Puri ng dakay ng Diyos. Sa madalit salita, mga minamahal, dalihan po siya ating gagalang malapastor, yung punyang kaso. 5 po silang kinasuhan dyan, mga minamahal. Out of the 5, yung papa ko po, na-absuelto yung kaso niya. Yung 5, talagang natuloy po yung kaso. Gano'ng kabuti na ating pinakamamalapin Jesus. Nabautismo po yung papa ko. Ngayon yung mama ko naman. Sabi ko, ma, kasi yung mama ko po, kung saan po maisa ng papa ko, kasama po siya. May simbahan po ron. Lagi po naglilingkod naman sa simbahan yung mama ko. Sabi ko, ma, mas magandang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yes, sabi niya, amen. anak, wag mo na ako, naisama mo na yung papa mo eh. O nakita ko, binago yung papa mo. Dati nagdadala ng baril. Ngayon, Biblia niya. Pero sabi niya, wag mo na ako isama dyan. Hayaan mo na ako dito. Sabi ko, ma, hindi. Mabait ang Diyos. Ang sabi ng mahal na pastor, isang maglingkod sa gawain ng mahal na Panginoon. Buong pamilya ililigtas sa mahal na Panginoon. Sabi ko, sige ma, maglingkod na tayo. Pero sabi niya, hindi anak, hayaan mo na ako.
Pero mga minamahal, napakabuti ni Diyos, maraming kaparaanan. Nagkaroon po ng kidney failure ng aking minamahal na ina. No-hospital po siya. Ngayon po, ma-hospital, operahan po siya yung aking uncle po mismo, director po dyan sa Quezon City General Hospital. Tinawagan po ako, sabi niya, pamangkin, kailangan natin operahan ng mama mo. Kasi kung hindi, maapektuhan kidney failure, marami pang madadamage. Ang ginawa ko po, humingi po ako ng backup prayer sa ating mahal na pastor. Nagpadala po kadaka-daka ng mga prayer warrior, mga minamahal. Doon po sa kwarto, nagpunta po rin, nagpray po kami. Alam po, mga minamahal, tumanggap po yung mama ko. Nagpuri po kami, mga minamahal. Alam ko po, right then and there, siya po pinagaling natin pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise God. Alam po, mga minamahal, umuwi na po kami. Sabi ko, magtiwala ka sa ating Diyos na buhay, walang imposible, pagagalingin ka natin pinakamamahal na Jesus. Imagine, mga minamahal, isang araw na lang po, opera na yung mama ko. Pero talagang nagulat po ako, kinabukasan, tumatawag po yung uncle kong doktor, sabi niya, pamangkin, bakit po, Tito, sunduin mo na yung mama mo. Oh, bakit po, Tito? Sabi mo, operahan mo yung mama ko. Sabi niya, pinagaling na ng mahal na Panginoon nyo. Yung kidney niya, pinagana natin pinakamamahal na Jesus. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sinong di maglilingkod sa buhay ng Diyos, mga minamahal? Amen. Hallelujah! Nung COVID po, yung aking beloved wife, nawala na ng buhay po, mga minamahal. Grabe po yung takot ko. Hindi po kami makalabas. Talagang wala po tayong ibang asahan, kundi ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Nagpray po kami na aking minamahal na anak, nandiyan po kasama ko ngayon. Aking minamahal na binahan. Nagpray po kami without ceasing, tao sa puso, mga minamahal. Ang tagal po namin nire-revive yung aking beloved wife, pero talagang buhay ang Diyos. So anong panalangin natin kagalang malapas sa Orblangista? Ibinalik po ang buhay na aking beloved wife. Oh, glory to Kasama ko God. po siya ngayon, Hallelujah. naglilingkod sa buhay ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po sa pagbibigay, mga minamahal. Talagang napakabuti ng Diyos. Sa pagbibigay, talagang magmula po dito sa Baguio. Ako po kasama rin po dapat sa class 96 ng Philippine National Police. Nagtre-training na po ako, pero talagang hinanap po ako ng malapastor. Sabi niya, asan si Brother Arden? Ilang buwan na po akong di nakakadalo sa banal na gawain. Pinusundo po ako sa ating kagalang beloved preacher, beloved Brother Alex Webe. Pinupunta po ako sa kampo ng Camp Dangwa. Patas yung training, pinatawag po ako, sabi niya, Brother Arden, mag-resign ka na kasi pinapatawag ka nating malapastor. Sabi ko, naku, hindi, nandito na ako sa training eh. Pero alam niyo po, nag-isip po ako, marami pong hindi sumunod sa tao ng Diyos na pahamak. That's right. Nanalangin po ako. Nung time po na yun, sabi ko, susunod po ako sa ating gagalagang malapastor, nag-resign po ako. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Paglabas ko po, pinagpala po ako ng sariling negosyo, mga minamahal. Amen. Bumaba po Praise kami God. dito sa Dako na Maynila. Hindi lang po yan dahil sa pagbibigay. Ginawa po akong sa isang dealer, tinanggap po ako. Nagsimula po ako sa warranty processor. Sa pagbibigay po rin po, patuloy na banal na gawain. From service warranty, ginawa po akong service manager, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos. Ito na. Nung ito na po, pinagpala na po ko, yung po aking pagiging service manager, yung pinalitan ko po pala, meron po palang kaso. 7.2 million. Sa akin po ipinakaso ngayon yan, mga minamahal. Sabi ko, napakalaki, 7.2. Dinala ko po ngayon yan. Alam niyo po, noong mga time po na yan, medyo nagkulang po ako sa panalangin. 7.2. Nilapitan po yung mga tao. Sabi niya, naku, wala na. Maring ka na makasuhan, matanggal ka pa sa trabaho. Alam niyo po, minamahal, nagkaroon po ng anxiety. Gusto ko punta po siya ng buhay ko. Nagpa-insert po ako, hindi lingin sa alaman na aking beloved wife. Ang gusto ko po, pag natapos ang buhay ko, meron po makuha yung aking minamahal na asawa. Pero talagang mga minamahal na mali po pala yun. Nakalimutan ko po ang kayang gawin natin pinakamamalapin ni Jesus. right. At sabi na aking beloved wife, sweetheart, ang dami na natin pinagdaanan. Nakita po na mga himala na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon. Mag-pray tayo. Sabi niya, mag-fasting ka, mag-pray tayo. Nag-pray po kami. Alam po talagang yung 7.2 million, lumiit po yan from 7.2 naging 4.2. Pero talagang napakabuti ng Diyos, mga minamahal. December 18, mga minamahal, pinatawag ako ng aking boss. Sabi niya, Arden, magkano pala yung utang natin na ikinakaso sa'yo? Sabi ko, sir, from 7.2, 4.2 na lang. Sabi niya, alam mo, Arden, yung pinag-pray mo, prayer move mountains, sabi niya. Yes, alam mo, yung kaso mo na 4.2, binayaran na ng principal natin. Hallelujah! Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga Hallelujah. minamahal. Sino hindi maglilingkod sa buhay na Diyos? Right. Patunay lamang ng gawain ng Jesus Mercy Crusade ay tunay na gawain natin pinakamamahal Amen. natin ni Praise Jesus. the Lord. Ang pagpadalo nyo rito, hindi disgrasya, mga minamahal. Ang bawat isa sa atin, isipin nyo, tinawag tayo ng mahal na panahon. Sa unang panahon natin kagalang mahal na pastor. Bawat isa sa atin may patotoo. Binago tayo ng Diyos, mga Yes, minamahal. Magpatuloy po kayo maglingkod, mga minamahal. Alam niyo po, yung aking trabaho, ito na nilitas na, mga minamahal. Pinremote naman po ako ngayon. Dinala naman po ako sa Mercedes-Benz. Sabi ko, mahal na Panginoon, tama na po ako rito sa
Mazda. Siguro po, na out of blessing ako dahil hindi ko po pinasalamatan. Na-promote nga po, ang dami nagsasabi, "Uy, okay na sa Mercedes-Benz ka na." Pero yung puso ko po, parang naiwan po sa Mazda, mga minamahal. Kada patutuo ko po, nakakalimutan ko patutuon yung Mercedes-Benz. Pero marami nagsasabi, dapat ipatutuo mo yan. Alam po, talagang siguro patawarin ako ng mahal na Panginoon. Pero ito na, binigyan ako ng paalala nating mahal na Panginoon. Yung aking mata sa posisyon, biglang sa isang iglap, mawalan po ako ng trabaho. Alam niyo po, grabing lungkot ko, pero nag-pray po ako. Instead na malungkot po ako, talagang dumalo po kami sa gawa nito, mahal na Panginoon. Naisip ko kagad yung family ko, sabi ko, paano na ako, mawalan ako ng trabaho. Yung anak ko, mayroon pa akong isang 10 years old. Mayroon pa akong isang gagraduate. Paano na sa nakukuha ng pantusto sa kanila? Alam niyo po, ginawa namin, dumalo po kami sa gawa natin, mahal na Panginoon. Sunday po yan, mga minamahal. Nagsumamo po kami. Talagang napakabuti ng Diyos. Masasabi po natin, what a faithful God we have, mga Yes, minamahal. amen. Sabi niya sa Biblia, Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that thou knowest not," mga minamahal. Ano po, yung instant po na yun, mawalan ako ng trabaho. Pagkatapos po ng linggo, mga minamahal, pinatawag ulit ako ng aking boss. Sabi niya, "Arden, nasa iyo pa ba yung uniforme mo ng Mazda?" Sabi ko, "Yes, sir." Sabi niya, "Isuot mo, sumama ka sa ating general manager, meron kayong pagmimitingan." Alam niyo po mga minamahal, yung po pala, pinatawag po ako, pinabalik po ako sa Mazda kasi nagkaroon po ng problema. I was appointed once again by the CEO ng Mazda Philippines, mga minamahal. Praise God. Gano'ng kabuti ang Diyos, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, sa isang iglap, mga minamahal, mawalan ako ng trabaho. Pero sa isang pitik ng kamay nating pinakamamahal na Panginoon, ibinalik muli ako nating pinakamamahal na glory to Panginoon. God. Hallelujah. Narito ako ngayon nagpapatutur sa inyo nating Diyos ay buhay, na Yes, pinaglilikuran, mga amen. minamahal. Kaya sa mga baguhan narito, magpatuloy lang kayo, makikilala ninyo ating pinakamamahal na Right. Panginoon Jesus. Sasagutin kayo, hindi lang binago yung buhay, pinasalamatan, pinagaling yung karamdaman, nilutas yung problema, pero mas higit na pinasalamatan ko, mga minamahal, ating mga pangalan may sulat sa aklat ng buhay. Yes, Sa kanilang sa amen. pinatapos kinumala pa ni Jesus. Kaya hanggang dito lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen.